Alright guys, so another request tayo sa ating viewer at follower na si Sir Eddie Rojas. Okay, ang gusto niyang malaman guys or gusto niyang makita is ang function nitong insert na located sa ating mga mixer. Ayan, pasensya na sa angle guys ha. Ayan, insert. So para saan nga ba yung insert guys, no? Okay, so yung insert guys, ang gusto malaman ni Sir Eddie Rojas is paano natin siya gagamitin na para sa microphones. Ayan. So, bihira lang kasi ginagamit to guys, no? Lalo na sa mga beginner. Kasi usually, dito talaga sila sa mic input or sa mga line-in input ng kanilang mga mixer. So, yung insert guys, pwede natin yan gamitin para i-isolate natin yung ating mga processor gaya ng equalizer, compressor, or limiter ba, o any processor guys, no? Na hindi maapektuhan yung ibang inputs. Kasi guys, kung mag-left main out tayo left and right papunta na sa equalizer, so pagpipihitin natin yung equalizer, lahat ng input dyan guys is madadamay. So para ma-isolate na, halimbawa ito microphone guys, yan, connected siya sa channel 1. Halimbawa yung microphone ng channel 1 mo is yan lang yung gusto mong lagyan ng processor gaya ng compressor or equalizer or any na pantanggal ba ng feedback, is gagamitin mo itong insert para yung channel lang mismo yung ma-manipulate mo sa iyong mga other gadget or processor outside this mixer. And the rest is hindi maapektuhan. Okay? So, pakita natin kung ano yung mga cable na gagamitin natin sa procedure na ito. Alright? Okay guys, so ito yung cable na gagamitin natin, no? Di ma-focus eh. Ayan. So, meron tayo ditong TRS na PL jack at saka dalawang ayun, TRRS and TRS. Ayan. So, parang splitter siya guys. Ayan, splitter siya. Na-split siya sa gitna. Ayan. So, eto siya guys, no. Eto yung sa insert natin. Eto. Hirap talaga pagka isa lang yung kamay. Ayan. So, ito yung sa insert natin. And then, eto na yung papunta sa ating equalizer. So, sa ngayon, equalizer lang yung ano natin, processor guys, no. Wala pa tayong compressor. Okay. So, eto yung papunta sa equalizer. So, pakita ko sa inyo guys kung paano natin to ikakabit. Okay? Okay guys, so yung una natin itusok is ito, yung TRRS or basta mga hindi nakakaalam guys, ito siya. Tip, ring, sleeve. Ayan, so hindi ma-focus guys. Tip, ring, sleeve. Ayan, so tusok natin dito sa insert. Ayan, sa insert. Ayan. Tapos yung dulo niya guys, eto naman yung dulo niya guys, no, yung TRS or tip ring sleeve. Ayan. So isa lang yung ring niya. Okay? So yung pula or kahit na magkabaliktad guys kasi connected lang naman to silang lahat eh. So yung puti na lang yung unahin natin. So yung puti lagay natin diyan sa input ng equalizer sa channel 1. So channel 1 lang yung gagamitin natin guys, no, para hindi dadami yung cable. Ayan. Tapos yung red, ayan, lagay din natin sa out. Ayan. So, mangyayari guys, so, mangyayari from insert, ayan, from insert dyan, isi-send niya dito sa input ng iyong equalizer. Tapos, i-out na naman niya, pabalik naman dito sa insert. So, ang mangyayari, connected silang dalawa guys, no? Ito yung, ang lalabas dito na output sa ating microphone is galing na sa equalizer. Okay, so punta tayo sa harap guys. Okay, so ganito na yung itsura guys, no? So alam na natin, yung channel 1 natin is dumaan na sa processor na equalizer. Ito yung equalizer natin guys, oh. Yung 31 band equalizer. Ayan. Okay, so eto lang siya guys. So channel 1 lang yung dumaan sa ating equalizer. Yung channel 2 and the rest is hindi na siya dumaan sa equalizer. Tanging si channel 1 lang. Okay, so sound checkin natin. Okay. Hello, sound check, testing, mic check, 1, 2, sound. Okay guys, so lagyan din natin ng effects. Hello, sound check, testing, mic check, 1, 2, sound. Alright. Okay guys, so pag-usapan naman natin yung pros and cons nito guys, no. Ayan. So yung advantage lang talaga nito guys, no, is kung ganito yung procedure na gagawin mo, naka-insert yung processor mo like equalizer or compressor or any processor na i-process yung microphone lang talaga. Ayan, ito channel 1.
ang advantage yan guys is hindi apektado yung ibang channel. Kasi yung dating setup ko kasi is left and right. Papunta siya sa equalizer, then papunta siya sa amplifier ng ating pang mid-high. But this one, kahit na naka-main out tayo dyan, then papunta sa equalizer ba or sa other processor, at kapag ganito yung setup mo, naka-insert yung processor sa yung microphone, is hindi apektado yung ibang inputs. Ayan, so parang isolated siya guys. Parang kung ano lang yung gusto mong i-process na channel, yun lang talaga yung gagana at hindi maapektuhan yung ibang channel kasi naka-insert ka. Okay? Yung disadvantage lang sa nakikita ko at napansin ko is kapag ganito is halimbawa 6 na microphones. So mangyayari is parang 6 din or hanggang 3 equalizer din gagamitin mo. Kasi ano siya guys, individual kasi siya eh. So dadami yung processor mo kung marami ding microphone na gusto mong ganitong gawin. Okay? Pero pwede naman din, meron din naman yung PL, 'di ba sa equalizer natin, meron siyang PL. I mean sa receiver ng wireless microphone, 'di ba meron siyang PL din para sa dalawang output na. Ayan, so pwede siya ganun, mas makatipid ka sa input nun. Yun nga lang, PL siya, hindi siya XLR. Mas maganda kasi yung XLR, di ba guys? Ayan, so ang mangyayari is dadami yung mga processor mo dedicated lang sa microphones kung marami yung microphones na gagamitin. Okay? So yun lang naman yung napansin ko na pros and cons niya guys. Alright? And isa pang napansin ko guys, medyo malakas yung static niya sa speakers, no? Malakas yung static niya kasi, I don't know, baka sa cord ko lang guys, ayaw ko mag-judge. Baka sa cord ko lang or sa equalizer ko. Pero kung yung gagawin ko na ginagawa ko yung left and right main out papunta sa equalizer is wala siyang hissing sound. Pero ito yung sinubukan ko, ano siya guys, meron siyang mga hissing sound yan. Pakinggan nyo kung maririnig nyo guys. Yan na. Lapit ko lang yung microphone. So, yun guys, meron siyang mga ganong sound guys, no? Haba ko lang. Ayan. So, pwedeng ganito, pwedeng yung dati kong ginagawa, pwede naman talaga. Ayan. So, and baka sa ano lang, sa cord ko lang kasi hindi naman adapter kasi to guys eh. 3.5mm jack kasi to papunta sa ditong adapter na to. Ayan, so baka sa cord ko lang. Okay, so try natin makabili ng yung diretso talaga, walang adapter guys. Ayan, but ganun pa man, yun yung pros and cons niya guys, no? Again, okay yun. Okay yung sa insert guys kasi isolated siya. So hindi maapektuhan yung ibang channel. Alright? So thank you Sir Eddie Rojas sa iyong ideas patungkol dito sa insert na papuntang processor at saka yung isang channel lang talaga yung mapaprocess. Ayan. So magandang idea yan, no, Sir Eddie Rojas. Nga pala guys, si Sir Eddie Rojas, professional sound engineer yan or sound technician yan sa ibang bansa, and nagbibigay din siya ng mga ideas para sa ating mga baguhan dito sa sound system. Okay? So hanggang sa susunod, and thank you. Alright.